Katulad yun na medyo naguguluhan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Bigan sa media, the four of us are here to answer any questions you have sa mga pressing issues ng nakaraang linggo. Your questions today. Thank you very much. Morning, everyone. Thank you again for having us. And again, as Kong Pami and Kong Mikas mentioned, we'll do our best to answer and to have a fruitful press conference this morning. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong makapaghayag at maibahagi po ang mga perspektibo po namin bilang mga kinatawan ng Kongreso ukol po sa mga usapin sa kasalukuyan. We're happy that we have this opportunity to share our thoughts, our perspectives on the pressing issues of today, and of course, belated Happy Labor's Day to all of us. From GMA7, you are recognized, Tina Pangaliban Perez. Good morning po to all. May I just get your thoughts po on the wage issue because the President yesterday ordered the wage boards to review the minimum wage. Pero yung Makabayan Block po, meron silang panawagan sa Presidente na imbis na yun ang i-order, i-certify urgent na lang niya yung pending bills on legislated wage hike, buwagin yung wage boards and just have a minimum wage, uniform minimum wage in the whole country. Ano po yung masasabi niyo? Hello. Para po sa akin, alam nyo, there's clearly a process, especially for something as difficult to tackle as wage increase. Alam naman po natin, syempre, sa dami po ng problema kinakaharap po ng ating mga kababayan, ay dapat talagang makita natin kung ano yung tamang solusyon, lalong-lalo na sa pag-increase po ng kanilang mga wages. The House is currently in the process of undergoing committee hearings. Ito po'y dumadaan sa tamang proseso. Pinapakinggan po natin lahat ng ating mga stakeholders, lahat po ng mga labor organizers, mga unions, at iba pa para maka-arrive po tayo sa mas maganda at mas sustainable na solution para po sa ating mga manggagawa. Natutuwa po tayo na nandun po yung instruction ng Presidente sa mga wage boards na i-review ang ating mga minimum wage lalo na sa mga regions. And I think that's an indication na nakikinig po ang ating gobyerno, nakikinig po ang ating Pangulo, at kahit naman ho dito sa Kongreso, habang tinatalakay natin yung mga batas na nag-push for a legislated wage hike, patuloy tayong kumakalap ng mga samot-saring opinyon, lalong-lalo na sa ibang mga sektor na may kaugnayan tungkol sa labor at sa ating mga employers. Ang gusto lang ho natin maging maingat tayo, hindi maging padalos-dalos, sapagkat magiging sensitibo po ang usapin ng wage hike, lalong-lalo na sa mga panahon na hindi rin ganun kaganda ang ating ekonomiya na yung capacity nito to absorb the added cost ng labor. Hindi naman ho natin sinasabi na hindi na siya option sa ngayon, pero ang ginagawa ho natin ay makinig sa lahat ho ng mga sektor na involved, lalong-lalo na kasi habang gusto man natin na guminhawa ang buhay ng ating mga manggagawa, tumaas ang sweldo ng ating manggagawa, ay gusto din naman natin na hindi din magsara ang ating mga negosyo
at hindi rin maapektuhan ang kakayahan ng ating mga employer na makapagbigay ng sakto at tamang trabaho sa ating mga kababayan. Basta sinisiguro ng House of Representatives, lalo na yung Committee on Labor and Employment, na hindi po namin titigilan yung mga nakalagay na mga panukala dito sa amin at susundin namin ang kagustuhan ng Presidente na tumaas ang wage ng sambayan ng Pilipino. Pero yun nga, masigasig po namin itong pagpupursigihan. Maraming salamat po. Thank you. Additional Oh, lang. sige, sir. Go ahead, sir. Dahil kasi mga rules members kami lahat, by the way, ang pag-certify po ng isang batas as urgent, kailangan lumabas siya sa committee at nasa plenaryo na po. Sa ngayon po, ang proseso ng ating mga batas na to na legislating wage hike ay nasa committee pa lang ho. At by procedure, no, based on sa rules natin, pwede lang ho i-certify ng Pangulo kung nasa plenaryo na po ang mga bills na to. Thank you, sir. Haji Kaamino, you are recognized for your questions. From Brigada. Good morning po, Kongs. Ang question ko lang po, in a recent video footage from the Philippine Coast Guard, parang mas lumalala po yung aggressiveness ng China. In fact, sa resupply mission nga po ay nambomba pa ng high pressure water cannons yung Chinese Coast Guard. And the PCG is saying na yung pagiging more aggressive ng China could be fatal. So, parang lumalabas po yung pambobomba na water cannon, mas nagiging fatal po. So, ano pa po kaya yung po pwedeng gawing hakbang ng gobyerno para po maiwasan na po yung ganoong klaseng ka-fatal na pambobomba ng water cannon ng China? Thank you po. We just make sure that we sustain the foreign policy that the President is espousing. Yun naman talaga yung magagawa natin. Hindi naman tayo pwedeng lumaban ng patas sa kanila, hindi natin kakayanin. So we make sure that we support the President in his foreign policy and we strengthen our alliances sa mga nations that espouse the same beliefs. And syempre, we send that message that we cannot be bullied. Yun po. Sa parte naman ng House, no, nakikita natin ang kahalagahan ng pagpapalakas pa ng capability ng ating Coast Guard. And I'm sure many of my colleagues would agree na sa ngayong darating na budget ay isa ito sa tututukan natin kung paano natin mapapalakas pa ang kakayahan ng ating Coast Guard na bantayan ang ating mga maritime borders. Kasi definitely ang suporta with regards to equipment, training, o kung ano pa na magpapalakas ang capability ng Coast Guard ay malaking bagay na magiging mas epektibo nilang mabantayan ng ating mga karagatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Siguro po, given the recent developments, it's very important for us to strengthen our ties with the international community, with countries that are willing to work with us in terms of addressing the aggression that China is currently doing. Siguro po dito gusto namin i-highlight yung achievements ng trilateral meeting na ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasama po si President Biden at si Prime Minister Fushida ng Japan. Napakaganda po nitong development na to sapagkat sa pamamagitan po nitong isa po sa mga accomplishments ng trilateral meeting na ito ay yung tinatawag na PERA Act na pinasa na po sa Kongreso ng Amerika kung saan nag-pledge po ang Amerika na magbibigay sila ng $800 million worth of aid in terms of equipment, different military reinforcements for the Philippines. So, napakagandang hakbang po yun. Isa po itong testamento ng galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-forge ng iba't ibang mga ties po sa international community. What we want to have is, what we all want to accomplish is a diplomatic route in terms of upholding UNCLOS and the different
international laws na lahat naman po ay nakapanig, nakaside po sa assertion ng Pilipinas. Kaya yun po yung mga hakbang na ginagawa po ng ating presidente, and the House commends our president for in all of his efforts, and malaki din po yung papel na ginampanan na ating pinakamamahal na Speaker Martin Romualdez doon po sa follow through doon po sa mga napag-usapan sa trilateral meeting. Marami pong meetings na isinagawa yung ating speaker pagkatapos po nitong trilateral meeting para po masigurado na magkaroon po ng follow through, magkaroon ng implementation yung mga napag-usapan. Thank you, sirs and ma'am. For today's first question, may I call on Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinidenay na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Okay. Base kasi dun sa hearing kahapon, yung dokumento na pinresenta ni Morales, sinabi naman nga ni Kong Jude at sinabi din ng PIDEA na wala naman siyang control number. So it's not in any record. Wala sa kahit anong record ng PIDEA yung ganong dokumento. So obviously the document doesn't exist. But kahit na sinasabi niyang it exists ni Morales, pag binasa mo naman ho yung address, para sa akin, wala naman ho atang ganong address. There was a unit number, tapos nakasulat na lang Rockwell, Makati. Kahit sino sa atin, kahit pumunta tayo ngayon sa Rockwell, wala tayong mahahanap na ganong address. Sure po ako. Wala pong naka-indicate na kahit anong building, kahit anong kalye. So, para ko pong sinabing number 7, Quezon City, ganun po ba yun? Totoo na po ba yung dokumento? So, parang medyo, doon po ako nag-aalangan sa dokumentong yon. Yun po. Para sa akin naman po, nakakapagtaka din. Tama yung sinabi ni Kong Jude. Nakakapagtaka na bakit po si Morales ay nandoon sa hearing sa Senado sapagkat ang dapat tatalakayin nung panahon na yun ay yung na-seize na 1.9 tons ng shabu. Pero umabot na pinag-uusapan na yung supposedly leaked PIDEA documents, which is so easy to fabricate nowadays. Nakita naman natin may mga deepfake ng technology
napakadaling mag-fabricate ngayon ng mga dokumento. And at the end of the day, yung credibility nung taong nagsasalita, kung saan siya ay natanggal na sa kapulisan dati, meron din siya mga hinarap na kaso sa or findings sa PIDEA, and then you're gonna have him testify in Senate. And mismong yung PIDEA na, the head of the institution, the head of the agency, is already telling you na walang ganun na dokumento. Hindi walang basehan ito, non-existent ito. So, are we gonna believe the agency itself or a former agent na wala namang kredibilidad? Para sa akin, napakadali ng pinagpipilian natin. Thank you. Okay na?